Good morning. Mukhang bakasyon na ba? Marami pang wala sa buwan eh. Sa ating pagsimula, nais kong basahin ang isang bahagi ng ating 1689, chapter 3 ng 1689. At ito ay nasa paragraph 1. Ganito ang pagkakasabi, mga kapatid, bago tayo manalangin. Mula sa walang hanggang pasimula, itinakda ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa God's decree. Ang pagtatakda ng Diyos ng lahat ng bagay. Ibig sabihin, walang anumang aksidente nangyayari sa atin. Ang tao ay mayroong responsibilidad. Lahat ng bagay, itinakda ng Diyos, pero lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran ay maaaring bunga din ang ating responsibilidad. Tinakda niya, ngunit ang sabi sa ating doktrina, hindi rin niya nilabag ang kalooban ng alinmang nilikha. Ni isang tabi ang likas na kalayaan ng ikalawang sanhi. Tayo second cause. Bagkos ang mga ito ay itinatagpanga. Ibig sabihin, kung ano man ang ating responsibilidad at ginawa natin sa bagay, ano man ang resulta nun, itinatatagpanga ng Panginoon ang kanyang tinakda. Kung yan ay kasamaan, lalong tumatag. Kung yan ay kabutihan, so sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral tungkol po sa ating ginagawang serye tungkol sa God's sovereignty and providence, nandito pa rin tayo sa ikalawang prinsipyo. Unang prinsipyo. Yung ating nasimulan, yung ang God's providence, God's sovereignty and providence. Kaya nagsimula tayo sa principle. Ang principle number 1, ang Diyos ay may plano. At alam natin, ang plano ng Diyos na ito yung kanyang itinakda. God's decree. Na bilang pasimula, basahin natin ang Job chapter 23, verse 13. Ito isang napakaikling talata, ngunit makapagbibigay sa atin ng larawan ng plano ng Diyos. Kung gaano ito katibay. Job chapter 23 verse 13. Ng context, si Job dito ay nasa matindi ng trials. Right? At nagsimula siya sa chapter 3 na magreklamo sa Diyos na sana hindi na siya ipinanganak para hindi niya maranasan yung matinding pasakit sa kanya. Di lalo pa ngayon tumatagal ang panahon at taon. Hinahanap niya ang Diyos, ang sabi nito sa chapter 23, verse 1. Ngunit hindi niya makita ang Diyos. Kinakausap niya, wala siyang marinig tungkol sa Diyos. Pero ang kanyang konklusyon, ang sabi sa verse 10, ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Ang sabi ni Job, alam niya ang siya'y nasa pagsubok at alam niya na ang Diyos ang may kapahintulutan ng kanyang pagsubok, matinding probidensya, pero nalalaman niya, sabi ni Job, nalalaman ng Diyos na pagkatapos niya akong subukin, lalabas akong dalisay na ginto. Kaya nga sabi niya, ngayon susunod siya sa lahat ng hakbang ng Panginoon. At dito sa ating text, ipinahig ni Job kung sino ang Diyos sa kanyang plano. Ganito sabi niya, ngunit siya'y hindi nagbabago. At sinong makakahimok sa kanya? Kung ano ang kanyang ninanasa, yun o iyon ang kanyang ginagawa. Ganon ang paniniwala ni Job. Now remember, sa konteksto nito, si Job namatayan ng 10 anak. Inubos ang lahat ng kanyang
ari-arian. Siyang pinakamayaman sa panahon ito. Pero inubos lahat yan. Walang natira sa kanya. Ang naiwan sa kanya na kanyang minamalay ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang asawa nahabag sa kanya, kaya tinuruan siyang, Job, sumpahin mo lang Diyos, huwag ka nang manatili sa iyong integridad na sa ganun mamatay ka na. Pero sa lahat ng yun, hindi nagkasala si Job. At siya nagkaroon ng karamdaman mula sa puyo hanggang talampakan na hindi niya kayang tanggapin sa kanyang sarili. Hinahanap niya ang comfort sa iba't ibang paraan. Nakakaawang pagko-comfort ng kanyang sarili. Now, tignan natin ang ating sarili. Gaano katindi ang ating pagsubok? Gaano na ito katagal? Kaya nga, maire-relate ninyo ang buhay ninyo kay Job at sa kanyang confession. Kung tayo'y nangahawak sa kanyang pangako. At tayo may pagkaalam sa Diyos, kilala natin ang Diyos, hindi tayo magbibitiw ng anumang hindi tamang salita. Hindi tayo gagawa ng anumang desisyong hindi tamang desisyon. Sa hirap man, sa kaluwagan man, sa karamdaman man, at anuman, naroon sa Diyos. Yan ang patunay na kilala mong Diyos. Meron kang relasyon sa Diyos. Hindi mo siya tatalikuran. Dahil ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Yan po ang hamon sa atin ng Diyos. Na anuman ang inyong maging kalagayan, anuman ang ating maging kalagayan, mawala na lahat ng ating minamahal, mawala na ang ating trabaho, mawala na pati ang ating kalusugan, ang Diyos ay may magandang plano. Ang Diyos ay may plano. Na pagkakasabi sa Ingles, ng verse na ito, sa King James, but he is in one mind. Isa lang ang kanyang isipan. Hindi dala-dalawa. Hindi double-minded ang God sa kanyang plano. He is in one mind. And who can turn him? And what his soul desireth, even that he doeth. Ang sabi sa Nasby, but he is unique. Nag-iisa, kakaiba sa lahat. Hindi siya tulad ng tao. And who can turn him? And what is this soul desires, that he does. Yun ang kanyang ginagawa. At ang paggawa ng Diyos, alam natin, ito'y sa magitan ng kanyang providensya. Nangyayari sa ating panahon ay hindi nagkataon. Pero yung ating pangungugali doon sa providensya, yon ang dapat nating makita. Yon ang dapat nating pag-aralan. Tayo ba'y sumusunod at sumasampalataya sa kanyang plano para sa ating kabubuti, Romans 8:28, o tayo gumagawa sa mga tinakda ng Diyos sa mga consequences na hindi dapat nating mangyari sa atin. Pero gayon pa man, 1 Corinthians 10:13, na kahit nandun ka na sa consequence ng iyong responsibilidad, still God is faithful. Hindi ka niya bibigyan noong matinding consequence na yon na hindi mo makayanan. Kung hindi mo kakayanan, siya rin gumago ng paraan upang ikaw ay makalaya. Kaya nga, in everything, God works together for good. Yan po ang ating panghawakan sa Diyos natin. Hindi sa Diyos na parang isang poon na pwede mong ilagay sa bulsa. Kung anong gugustuhin mo, ikaw masusunod at itatabi mo lamang ang Diyos. That is not. Hindi yan ang Diyos na aking pinanimulaan. Hindi yan. Hindi yung Diyos na pwede kong itabi kung mayroon akong gustong gawin, kung mayroon akong gustong puntahan. Hindi yan. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kung ano paniniwala ng mga ibang taong Kristiyano,
Pero sila ay nagliliwaliw kung ano mang ginagawa nila, sabihin nila, isa lang Diyos natin. Never. Hindi pwede. Dahil ang Diyos ko, banal, righteous, makatarungan, at siya'y naghahangad ng kanyang kagalatan na sa isang bahing. Pero ang Diyos nyo, pwede yung iwan. Pwede yung luyan. Pwede yung i-disobey. Magkaiba tayo ng Diyos. At itong Diyos, na nagpapakilala sa atin that God has the decree. Meron siyang ipinunlan. Kaya sa providensya, nilikha ng Diyos lahat ng bagay. Munti man, maliit man, nakikita man o hindi. Pero bawat bagay na nilikha ng Diyos, may kanyang tungkulin para may sagawa ang kanyang dakilang plano. At upang may sagawa ang lahat ng plano ng Diyos sa pamagitan ng galaw ng bawat nilikha, siya ang umaalalay, siya ang nangangasiwa, siya ang namamahala. Tinitiyak ng Diyos na lahat ay gumagawa sang-ayon sa kanyang dakilang layunin ng kanyang plano. Kaya kung ano man nangyari sa atin, consequence po yan ng ating ginagawa. Pero God is good. Dahil kahit na tayo'y rebelde, naroon pa rin ang kanyang biyaya. Hindi niya tatalikuran ang kanyang sarili. Kaya nga, ang ating pong pinag-aralan na Linggo, ang plano ng Diyos ay matibay. Una-una, dito sa ating text, bakit matibay ang plano ng Diyos? Sapagkat ang Diyos ay hindi magbabago. He is of one mind. He is unique God. Ang sabi sa ating text, di ba? Siya ay hindi ka naman magbabago sapagkat isa lang kanyang isipan. He is unique. Hindi siya tulad ng tao. Ang sabi sa Numbers 23:19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi o nagbabagong isipan. Sinabi niya at hindi niya gagawin? Oo. Sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Yan ang tao eh. Nangangako pero hindi ginagawa. Ilan sa atin ang nangangako pero isa walang nagagawa. Nalala niyo yung parables doon sa a father with two sons? Yun ang buhay natin eh. Alin doon? Ang sabi ng tatay, anak, pumunta ka roon sa basan, magtrabaho ka. Ang sabi ng isa, ayoko. But later on, he changed his mind. He repented. Nagbagong isip, yan totoong anak. At siya nagtrabaho. Pero yung isa, anak, magtrabaho ka sa basan. Opo, darating ako. Pero never, hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Ganyan din tayo. So, mayroon tayong responsibilidad sa ating mga desisyon. Mayroon tayo. Ang Diyos ay hindi gano'n. Hindi tulad ng tao na sinungaling. God is faithful. He is in one mind and God is unique. Pangalawa, ating nalaman na ang plano ng Diyos ay matibay dahil ito'y makapangyarihan. Yung una, matibay ang pangako ng Diyos dahil hindi magbabago. Ang kanyang plano ay nakasalalay sa kanyang katangian, nakasalalay sa character of God. He is unique, He is in one mind. Immutable ang God. There is no shifting shadow. Kahit isang maliit na anino lamang na pagbabago, walang hindi makita sa Diyos. Pero sa atin, tayo ay mga shadow na lagi nagbabago. At ikalawa, matibay ang plano ng Diyos dahil ito ay makapangyarihan. Pag sinabi po makapangyarihan, nakadepende ito sa kanyang kalooban. Nakadepende sa kanyang will. Kaya makapangyarihan ang plano ng Diyos dahil hindi nakadepende sa ating panlabas na pagkatao, sa sitwasyon nating pagkatao, kundi nakadepende sa kanyang will. If He wills, yun ang kanyang gagawin. Nasabi na sa ating text, ngunit siya hindi nagbabago at sino makakahinog sa kanya?
Wala. Kung ano ang kanyang ninasa, yun ang kanyang ginagawa. Yun po ang plano ng Diyos. Nakadepende sa kanyang kalooban. Hindi ito tulad ng mga gamot na gaya sabi sa inyo na mamahaling gamot, ang lalaking ganda ng bote, tapos kinokomersyal ito ng malaking signboard o billboard, tapos sa TV, ginagasusan ito. Ano ito? Now, hindi ko naman sinisiraan itong mga herbal na ito, mga kapatid. Pero yun po ang negosyo eh. Para bumenta, kailangan ng mas magbentang komersyal. Pero nakalagay sa bote, no therapeutic approval. Therapeutic, alam natin, from the root word therapy. Therapy means to care for someone. Meaning, therapy means medicine. Medicine is to heal someone, or medication. Nakalagay no therapeutic approval, nakalagay no medication approval. Pero itong binibili ng mga tao. Pero ang Diyos, hindi mo malalagyan ng label na gano'n. Makapangyarihan ng Diyos sa kanyang plano. Kung ano ang kanyang nilayon, yun ang kanyang gagawin. Yun ang kanyang gagawin. Dahil, ano makita natin nakaraan? Pinagtitibay niya ito ng kanyang oath, ng kanyang sumpa. Diba? Pinagtitibay ito ng kanyang sumpa. Walang ibang mapagsumpaan ng Diyos na mahigit na mas mataas sa kanya maliban sa kanyang sarili. Sinumpaan niya ito. At ngayon, ikatlo, sa ating pag-aaral at papatuloy, ang plano ng Diyos ay matibay. Ano yung una? Dahil ito ay hindi magbabago. Ikalawa, ang plano ng Diyos ay matibay dahil ito ay makapangyarihan. Ikatlo, ang plano ng Diyos ay matibay dahil ito'y tiyak na mangyayari. It sounds redundant kasi yun ang sinasabi ng ating text. Pero, tignan natin ang kahulugan nito. Ito'y tiyak na mangyayari. Bakit tiyak? Mismo ang Diyos ang nanako. At kapag ang Diyos ang nanako at nagsalita, kanya itong gagawin. Di tulad ng tao na sinungaling. Ngunit siya hindi nagbabago. At sino makahimok sa kanya? Kung ano ang kanyang ninanasa, yon ang kanyang ginagawa. Kaya siya na mangyayari ang pangako ng Diyos. Tiyak mangyayari ang itinakda ng Diyos. Bakit po? Dahil nakasalig ito sa kanyang desisyon. Yung una, nakasalig sa kanyang katangian. Ikalawa, nakasalig sa kanyang kalooban. Ngayon, nakasalig sa kanyang desisyon. Pero ang salita rito, mga kapatid, kung ating titignan, nakasalig sa kanyang desisyon, tignan natin ang patunay nito sa Isaiah 46, verse 9 to 11. Ang sabi niya sa mga bayang nagre-rebelde sa kanya, ang Israel, bagamat rebelde sila, pero ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanila. Kaya ginagamit ang providensya upang sila ay disiplinahin, parusahan, paluin. Pero alam natin ang Diyos ay isang covenant Lord. Pag sabing covenant, He is an existing, everlasting Savior ng kanyang mga tao. Kaya sabi sa verse 9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako Diyos at walang iba. Ako Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula, declaring the beginning, walang simula, at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari na nagsasabi. Ang layunin ko ay may tatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Yan sabi ng Panginoon. Verse 11, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking layunin mula sa malayong lupain. Oo. Aking sinabi? Oo. Aking papangyarihin. Aking pinanukala? Akin itong gagawin. Now,
Marahil, matulad tayo kay Habakuk, ay darling tayo dyan. Wala siyang hinto sa kakapanalangin. Wala siyang hinto sa kakatawag sa Diyos. Pero ang sagot ng Panginoon, ipinapakita kay Habakuk kung gaano kasama ang kanyang bayan. Kaya sabi na, hanggang kailan mo kung hindi sasagutin? Sumisigaw na ako ng ganito. Masama ako. Pero hindi ka sumasagot. Pero ipinapakita ba ito muli? Isaiah 46, kung ano yung pinunukaran ng Diyos, yun yung gagawin. Kung ano yung sinabi niya, pinutan niya, tutuparin. Pero pagpasa natin, ang salita rito sa Job, chapter 23, verse 13, yung pagpapatupad ng Diyos. Ang sabi sa huling-huling phrase, kung ano ang kanyang ninanasa, yun ang kanyang ginagawa. Ito yung salitang ginagawa, continuous. Ito ay nasa imperfect tense. Nasa imperfect tense. Kung ating titignan ang imperfect tense sa grammar, di ba? Pagka may yan. Pagka yan ay nangyari, pag may nangyari, katulad ng kat yan, ganyan yan. Kung tawagin niya is perfect. Nangyari na, once and for all. Right? Yung dagat pula, nabiyak, once and for all. Hindi na pwedeng maulit. Yung wall of Jericho, minsan nang bumagsak, hindi na pwedeng ulit-ulitin sa dating na panahon. Kamatay ni Kristo, once and for all. Hindi na pwedeng ulit-ulitin. Kamatay niya. Pero ang perfect, ganito. Iba ang imperfect. Nagsimula, pero nagtuloy-tuloy, araw. Wala pang katapusan. Yan ang tinatawag na imperfect. Now, ang imperfect, hindi ito imperfect na adjective. Nagdi-describe, no? Adjective na parang sinasabing depictable. Imperfect, kaya may problema, may defective. Di ba? Na hindi siya perfecto. May mali. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Yung kanyang pagiging imperfect dyan. Hindi rin ito imperfect na paulit-ulit. Halimbawa, hindi rin ganon. Paulit-ulit. Kasi minsan, sa Greek word, mayroong definition ng gano'n ng paulit-ulit imperfect. Pero, yung nangyari dito ay tuloy-tuloy. Walang pati. May nangyari, pero ang epekto tuloy-tuloy hanggang ngayon. Ito ay isang noun na isang nagdi-describe ng isang verb. Tawag naman, hindi ako English, pero nagdi-describe ng isang verb na ongoing. No? Ng isang pandiwa na nagpapatuloy. Dito lang ng perfect once and for all. But the imperfect na tinutukoy dito is continuing. Continuing na gumagana. So, ibig sabihin, ito pong imperfect tense na ito yung nagbibigay kulay sa perfect tense. Napapagandang perfect tense. Dahil, perfect tense ay minsan lang nangyari, kailanman. Pero ang imperfect tense ay nangyari, subalit tuloy-tuloy. Pero hindi ganito ang pagkakadescribe natin. Ganito po ang mangyari. Ang picture niya ng imperfect dito sa ating pinag-aralan ng Diyos, pinangyayari na lahat. Ito yung point, perfect, pero nangyari, imperfect yung effect. Ito yung matutulad sa alimpuyo. Alam niyo alimpuyo?
Hindi yung puyo. No? Pag nagbagsak kayo ng bato sa tubig, di ba? Pag binagsak nyo, babagsak dito. Pero ano mangyari sa tubig? Mayroong whirlpool, di ba? Whirlpool ba yun? Ha? Ripple. Ripple. Okay, ripple. So ito, yung pagkakabagsak ito, minsan bumagsak, pero gumagawa sa ng ripple. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa yan. Yun yung imperfect tense. Now, ginawa ni Kristo kanyang kamatayan sa krus, pero yung epekto nito, hanggang sa ngayon, marami pang naliligtas. Nagliligtas pa. Kung pinangako ng Diyos na itong gagawin niya, kung itong ginawa mong paglabag sa akin, hanggang ngayon tuloy-tuloy yun. Pero kung ito yung ginawa mo na pagsunod at panampalataya sa akin, ano man na maging buhay mo, ito pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang epekto. Nanakuha nyo ang tinutukoy ko dito, ang point ko dito, mga kapatid. Ganyan po ang Diyos sa kanyang pangako. Na ang sabi niya, kung ano ang kanyang ninasa, yon ang kanyang ginagawa. Tuloy-tuloy. Kaya pag sinabi niyang, diniklara niya, I will never leave you, nor forsake you, yun ang kanyang tinakda eh. Pero bakit minsan, tayo po ay parang di nakakaramdam kasama natin ng Diyos. Kaya nagagawa natin anumang pagsuway. Hindi ang Diyos ang nagbago. Sino nagbago? Tayo, that's our responsibility. Yeah. Ating responsibility. Kaya pagdating sa katubusan, sa kaligtasan, minsan lang itinakda ng Diyos ang kamatayan ni Kristo at ginawa niya, at ang effect nito ay patuloy lumalaganap hanggang sa makumpletong bilang ng kanyang mga tao. Pero sa gitna ng whirlpool na yun at ripple na yun, meron tayong responsibility. Meron tayong responsibilidad. Ang sabi ng Panginoon through Moses, Deuteronomy chapter 30, tinatawagan ko lang ng lupa, inilatag ko sa inyo ang hirap, sakit, karamdaman, ngunit sa kabila inilatag ko sa inyo ang buhay, piliin nyo ang buhay. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat ang maglawak na pintuan, marami ang nagpupunta patungo sa kapamakan. So, ang plano ng Diyos ay hindi magbabago. Ang plano ng Diyos ay makapangyarihan. Ang plano ng Diyos ay tiyak na mangyayari. Panghuli, ang plano ng Diyos ay matibay dahil sumasakop sa lahat. Ano kaya ang Greek word ng lahat? Ano kaya ang Hebrew word ng lahat? Ano ibig sabihin ng lahat sa Tagalog? Obvious naman, Pastor. Mayroon bang ibang definition ng lahat sa Tagalog? Wala yata, no? Konti. Ilan? Lahat din, natural. Sa English, what do you mean by all? Of course, all. So, ang katapusan ng Panginoon ay sakop sa lahat. Kaya nga makapangyarihan eh. Matibay ang plano ng Diyos dahil ang kanyang katapusan ay sakop sa lahat. Sumasakop sa lahat. Ibig sabihin, walang maliliban kay isa. Walang
isa mang tao, isa mang makasalanan ang hindi makakaranas noong katubusan. At wala rin aksidente, wala rin sa tao ang paraan. Lahat ay nasa kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, Pastor, sira yung ating doctrine about election dyan. Kasi, alam natin, ang atonement ni Christ, yung kanyang pagbuhos ng dugo is limited. Limitado lamang. Oo. Pero, ang kapangyarihan ng katubusan, sumasakop sa lahat. Pero, limitado sa kanyang kinamatayan. Nakanya? Ang kapangyarihan ng kanyang katubusan, sakop lahat ng tao. Walang sino mang maliliban. Kaya nga lamang, ang epekto ng katubusan yon ay yun lamang sa binabaan ni Kristo at kinamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sino yun? Natula. Matthew 1:21, ano sabi ron? You shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. His people from their sins. Tingnan mo ang sabi sa John 25, John 10, 25 to 26. Pakibasa nga po. John 10, 25, 26. Verse 25, yes. 26 to 27. 27. Jesus answered them, I told you, and you believe not the words that I do in my Father's name. They bear witness of me. But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. Okay. They hear my voice, and I know them, and they follow me. Kita niyo? Yung kamatayan ni Kristo, sakop sa lahat ng tao yun. Hindi natin pwede tatanggi, walang malilibat doon. Kaso nga lang, ang effectivity noong kanyang kamatayan, kanyang katubusan, ay para sa mga kinamatayan ni Kristo, ang kanyang mga tao. Sabi rito, kausap ito ni Jesus Christ, ang mga skriba, mga Pharisees, na taglay nilang salita ng Panginoon, kabilang sila sa mga piniling bayan ng Diyos. Pero hindi lang ang piniling bayan, ligtas lahat yon. Pinili lang sila bilang ilaw sa buong sanlibutan na magpapaluto na there is God. Pero sila mismo ay tumalikod. Right? Hindi sila naging tapat doon. Pero doon sa bansang ito, may naliligtas din naman. Kaya sabi dito ni Christ, sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko na sa inyo, hindi kayo naniwala. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatuto sa akin. Subalit hindi kayo naniniwala. Bakit? Sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. May mga tupa ang Diyos. Hindi kabilang. Natignan natin, context dito mga kapatid. Sino kausap dito ng Panginoon? Ha? Sino kausap dito ng Panginoon? Mga? Kristyano? Wala pang Kristyano dito. Mayroon ng believers, no? Kristyano rin. Pero sino talagang kausap na rito? Ang mga Hudyo, ang mga Pariseo, mga Eskriba, at sino ba? Mga disciples, mga mananampalataya. Nakita niyo ang konteksto? Wala pong niliban ng Panginoon. Andyan ang mga true believers at mga unbelievers, ang mga doubters at mga rebelyong tao kausap ng Panginoon. Nung sinasabi ko sa inyo, hindi kayo naniniwala dahil hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Sino ang direktang pinagsabi niya rito? Mga unbelievers. Mga hindi naniniwala.
Kahit na sila araw-araw na nakakapakinig ng aral ni Kristo, sumusunod kay Kristo, nakakakain ng pagkain gawa ni Kristo sa himala, tumatanggap ng pagpapala sa araw-araw. Pero mayroon din silang totoong mga alagaan. Importante sa atin. Mayroon totoong alaga dito. Pero mayroon din dito 20 taon na hindi pa talaga naniniwala. Bakit kayo hindi naniniwala? Dahil hindi sila kabilang sa kanyang mga tupa. Pwede ba natin may turo sila? Hindi. Bakit? Lahat may pag-asa maging tupa. Paano natin malaman kung sino maging tupa? Kasunod. Sabi dyan, verse 26, 27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Ang makikita natin, nakikinig talaga sila sa aral. Na alam mo, may napapansin ako rito. Dati, baliwala sa kanya ang pakikinig. Nakapikit palagi. Wala lang siya. Kahit saan gawain, mapamagdiwang, maparito. Pagtupok, mapagtayo po dito, pipikit na yon. Sabi niya, ito na, masarap na magpag-iilig nito pag nagsalita din si pastor kasi mataas yung boses. Pero lately, nakita ko, nakadilat na yung mata. Before, sasabihin ko sa kanya, hindi siya pinili. Kasi matigas ang puso niya. Pag may pangangaral, umaalis. Ba nangyayari sa atin yan? O di kaya, tinatakpa natin tayo natin, tingin tayo sa ating anak, tingin tayo sa paligid. Pero, lately, napapansin ko, daman niya na ang message. Napapaluha pa nga eh. Hindi ko sabihin sa inyo kung sino sila, pero kami ni Mama ang nagmamasid dyan. Napapansin niya dahil kinukulan niya ng video eh. At nakikita ko ng kanyang pagbabago. Nakikinig ka siya. Kilala siya ng Panginoon. Ibig sabihin, may biyaya na sa kanya. At sumusunod na siya. Mga kaibigan, narito, yung ba ang inyong nagagawa sa inyong buhay ngayon? Sana, gano'n na. Nangyayari na. Dahil ang sinabi ng Panginoon kay mula sa angel kay Jose, Matthew 1:21. Pakibasa na po ulit ang Matthew 1:21. Dahil si Jose rito ay talagang nagmumukmuk na dahil buntis yung kanyang magiging mapangasawa niya. I-betrothed sila 1 year, pero nagbuntis na agad si Maria. Nalungkot siya. Pero dahil ito'y gawa ng Diyos, siya pinadala ng misahero. Ano sabi ng misahero? Siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay. Mayroon siyang bayan. Mayroon siyang mga tupa. At sinililigtas, hindi sa kanilang kahirapan. Hindi sa kanilang kahirapan. Dahil ang Diyos may biyaya araw-araw sa atin. Dapat maging kontento tayo ron nang sa ganoon makita natin ang pagliligtas ng Diyos. Dahil kapag busy ka, ang utak mo palaging nandoon sa pera, wala ang Diyos sa isipan mo, puros dalar. Kaya sabi Matthew 6:33, unahin niyo muna ang karya ng Diyos sa kanyang katwiran. Dahil yung mga kailangan nyo sa buhay, itaragdag lang ng Panginoon. Lugi kayo dahil kumita na kayo, gulinawa kayo, pero wala kayong Diyos. Pero kung kayo'y mayroong Diyos, kontento kayo. Higit pa kayo sa mayaman. Kasi ang tao mo lang makontentuhan, kahit gaano na karaming kayamanan, naghahanap pa rin. Pero isang tao kontento, kahit kamunti lang ang kanyang pera, mayaman na siya. Hindi na siya naghahanap. Ililigtas kasalanan. John 10:11. John 10:11.
Pakibasa po. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Okay? Ako, ang mabuting pastor. Wala na ibang mabuting pastor kundi si Jesus Christ. Siya yung good shepherd sa Old Testament, sa Psalms 23. Siya yun. Walang pagkakaiba. I am the good shepherd. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ganyan? Kailangan lang may tuon natin ang ating isipan sa pagbibigay ng buhay ni Kristo sa atin. Dahil kung hindi natin makikita, lalakpas ang pagkakataong ito. Kaya pagdating sa kaligtasan, walang sino man ang nakakaligtas sa katubusan yon. Nasa lahat yan. Kaso lang, umi-epekto ito sa mga tinawag, sa mga pinili. Kaya purihin ng Diyos sa katubusan ito. Now, paano ba magligtas ng Diyos? Tanong ko lang. Paano magligtas ng Diyos ng isang makasalanan? Subok lang sa inyong kaalaman sa Bible. Hindi tayo sasagot based on our experience. Experience natin, maaaring totoo, maaaring hindi eh. Kundi based sa truth kung paano magligtas ang Diyos. Yun ang dapat natin panghawakan. Doon dapat nakapako ang ating pananampalataya, hindi doon sa ating karanasan. Nakaramdam ako kasi ng sarap, Pastor. Uy, lagi umiyak siya. Umiyak talaga ako din. Kaya, yun, ligtas na ako. Okay. Paano magligtas ang Diyos? Sa Bible, may tinatawag na malaginin po ang kadena ng katubusan. The golden chain of redemption. Saan natin matagpuan yun? Romans chapter sige hula. Hanggat hindi nyo naibigay yung tamang doktrina ng kaligtasan, sa Bisaya pa, ampaw ang imong pagtuo. Walang laman ang iyong paniniwala based on experience and emotion. Pero kung ang panampalataya natin based on the truth, yun ang faith, yun ang saving faith. Romans chapter 8 verse 28 hanggang 39. Ano sinabi ng Romans 8:28? Andyan yung order of salvation, ordo salutis. Na itong order of salvation ito ay ginawa before the foundation of the world. Bago wala pang mundo, ginawa na ng Diyos ito. Yun ang kanyang decree. Ano yung sinabi sa Romans 8? Sino makapag-recite man? Wala yata akong kausap na yun. Para naman kayong others. Sige. And we know that God causes all things. That's His providence. Plan sa kaligtasan. Okay? All things. All things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kailan ito nangyari? Kailan ito itinakda? Okay, from eternity. Then, ito na, order ng salvation, ordo salutis. For those whom He foreknew, kailan daw niya na foreknew ito? Ephesians chapter 1 verse 4, before the foundation of the world, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Tinakda para maging katulad ng dalawa ng kanyang anak. So that
He will be the firstborn among many brethren. Ibig sabihin, si Kristo muna ang muling nabuhay upang ang sino mang sumampalataya ay maging katulad din niyang muling mabubuhay. And this whom He predestined, siya mga itinakda before the foundation of the world, He also called. And this Him whom He called, He also justified. And this whom He justified, He also glorified. Alam mo, gamitin ko yung illustration ni R.C. Sproul. Ano yung kadalasan glorified? Ito yung kadalasan nakakalimutan, maging sa preaching na kanyang niluluwalhati. No? Makikita natin sa preaching, andyan yung calling, andyan yung election, justification, sanctification, confirmation, pagiging patuloy ni Kristo. Pero itong glorification, hindi ito kadalasang nabibigay ng nila. Gamitin ko lang yung illustration ni R.C. Sproul. Namulat ako doon eh. Nabagaman tayo ligtas na, pero hindi pa tayo glorified. Pag glorified ka na, wala yung katawan ni Kristo, nag-glorified body, ganoon din ang iyong sarili. Di ba? Our citizenship is in heaven. At tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon para kung saan siya naroon tayo, kung anong kanyang katawan, siya ng ating katawan. Walang may time para tayo sa kanya. Ron, tumayo mga ito, Ron. Bob, tumayo ka dyan, Bob. Okay, si B-Boy. Dito ka sa gitna. Na kayo, ha? Okay. Palagay natin, si Ronnie, ni Jesus Christ. Obvious ba? Pwede? Palagay natin si B-Boy, siya yung faithful Christian. Ito naman, sa tingin nyo, anong saan siya tumatayo? Okay. Si Christ, Christian, yung sino siya? Ha? Kalagayan ng Christian to eh. Sino to? Unbeliever. Sino yun? Si Christ? Huwag mo makatulad. Palagyan natin siya si Hitler. Ibig sabihin, masama siya, di ba? Hitler. Pero, alam natin eh. Parang galit eh. Now, ito ligtas. Justified. Adopted as his God's son. Pero, dito pa lamang, glorified na siya. No? Ibig sabihin, nakakaranas na siya ng glorification. Pero final, di pa. Now, dito ka boy, tabi ni Beba mo. Buka. Kasi, ang buhay noong unbeliever at sa Christ, malaki talaga ang agwat niya. Hindi talaga pwede. Pero yung buhay ni B-Boy, na Christian, nakaupo sa kalangitan niya eh. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, we are already seated in the heavenly places. Pero, nandito pa rin siya, kasama pa rin sa mundo. So si B-Boy, pagsasakyan pa ng lahat ng kabigatan in all things. But, all things work together for his good. Okay? So, si B-Boy, yung huling-huling glorification, kailan mangyayari yun? Kapag siya'y namatay na. Be with Christ. At dahil siya ay inuwa na, nandun sa tabi na ni Christ. Lumakap na rin sa tatay niya. Yeah. Dito, bagamat siya ay malabo pa, no? Si B-Boy, malabo pa nakamukha ni Kristo. Hindi pa eh. Pero once siya, dahil Christian siya, ang kanyang assurance ay nandun na kay Christ. Once siya ay napunta kay Christ, pareho na sila. Glorified body. Yun ang dayunin ng Diyos. Before the foundation of the world, He chose us for what? To be holy
without blame sa piling ng Diyos. Yan ang kalagayan ng isang Kristiyano. Dito pa lang sa lupa, may assurance ka na. Once na ikaw umalis sa lupa, maiwanan yung nakaraan, siya magiging katulad ni Kristo. Yan ang order of salvation. Sige, pwede na kayo mo. Thank you. Ganon yung pagkaka-explain ni R.C. Proud. Maganda yung kanyang pagkaka-explain. Kaya, mga kapatid, as Christian, nandun tayo sa side na ito. Marami tayong question. Pero, panghawakan natin ang pangako at plano ng Diyos. Panghawakan natin. Whatever we do all for the glory of God. Kasi, assured na assured, secured ang iyong hope. Sabi ni Peter, kapangyarihan ng Diyos may hawak ng iyong hope. Glorious hope. At yan ang plano ng Panginoon. Pero, hindi masisisi ng mga tao sa labas ito na hindi sila maligtas. Actually, wala silang ganung klaseng panghihinayang pag hindi naligtas. Kasi talagang yun ang gustong-gusto nila hindi maligtas. Kasi after sila sa ibang bagay. Pero hindi nangangahulugang hindi umabot sa kanila yung kapangyarihan ng katubusan. Tinakda yun para sa lahat. Pero ang epekto ay para lamang doon sa mga sumasampalataya. At sino ang sumasampalataya? Yung mga pinira, mga kilala ng Diyos. So sa lahat ng ito, para saan ba ang kaligtasan ito? Lahat ng biyaya ng kaligtasan ito. No? Isa lang ba, makita natin, Ephesians chapter 1 verse 6, di ba? Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the beloved. Para sa ikapupurit ng Kanyang maluwalhating biyaya. Ano ibig sabihin nun? Para sa kalulatian ng biyaya ng Panginoon, ibig sabihin, wala tayong bahagi, gamuntiman pagdating sa ating kaligtasan, sa ating katubusan. Ano mang ginawa nating kabutihan sa mundong ito, lahat na sabi ni Paul, are filthy rags. Hindi yan batayan na ikaw ay papakura ng Diyos. Kaya ang panampalataya mo hindi nakabatay sa iyong karanasan, kundi ang panampalataya mo dapat bumabatay sa anong ipinlaro ng Diyos at ginawa ng Diyos sa katubusan. God is sovereign in His providence. Kaya kung anong plano ng Diyos, yun ang kanyang tutuparin. But man is responsible. Sa mga kaibigan natin dito, ang nasa inyong isipan, pag ako lumapit dyan, alipin lang, hindi na makagawa ng gusto ko, hindi na makapaglakbay ko saan. Pero, hindi naman pinagbabawal ng Diyos yan. Kailangan mo rin yan. Pero, kailangan mas unahin mo muna ang iyong kalagayan sa Diyos. Unahin mong kalagayan sa Diyos. Kaya nga, God is sovereign, but we are responsible. Wala tayong pride, wala tayong may pagmamalas sa Diyos. No accident. Kung ikaw ay nagkaanak ng Kristiyano at ikaw ay isang reliyoso, hindi aksidente yan na magkaroon ng isang ligtas sa iyong pamilya. Dahil hinihikayat ka. Huwag kang magagalit kung hinihikayat ka. Kung tinutuwid ka sa iyong kamalian. Dahil lahat ng bagay gumagawa para sa iyong kabutihan. Lalo na pagdating sa kaligtasan. Wala sa plano ng tao ang kaligtasan. Ang plano ng tao ay kumita ng pera. Pero you cannot serve God at the same time you serve Mammon. Hindi pwede yun. Kasi, pag anong ginagawa, either you hate the other one, and love the other one. Hindi pwede magsabay yun eh. Dapat unang palagi ng Diyos na sa ganon, ibigin mo ang Diyos, susundin mo, ano mang nasa trabaho mo, kaya Diyos pa rin nauna sa iyo. So yun po, ang ating paksa. God has a plan.